Ayan, tingnan natin to. Mabigat ang pagkakasalat ko dito. Matindi pala to. Tingnan ko lang. Iba pala to mga kaprom si ano? Si 2293. Metal. Kaya pala pag bukas ko kanina, pagtanggal ko dito, medyo mabigat. Metal pala siya. So pakita ko muna sa inyo yung ano niya. Actual body parts. Ayan o. Ayan o. Mabigat mga kaprom Nagulat ako kanina pagtanggal ko, no? Ayan. Paikutan ko lang mga kaprom no? Kung maganda to, matibay-tibay to. Ayan. 5 watts power. Karamihan naman ng mga trimmer, 5 watts power. Pero wala nakalagay na RPM. Yung kanyang power switch, no? Button. Ito maganda dito, bakal, metal. Full metal siya, no? Tapos naka-USB port. Charging port niya. Meron siya ditong, ayan, no? Hook. Wala lang siyang patungan. Yung blade niya, mga kapram tingnan niyo yung blade niya. Yung blade dito, parehas na parehas din kay, ano? Kay May 2299. Ayan, mga kapram Yun mga kaprondi, magandang umaga, hapon, gabi po ulit sa inyong lahat. Anumang oras kayong abutin ng video kong ito. Unbox ulit tayo mga kaprondi, no? Kasi marami-rami pa yung i-unbox ko ng mga gamit na hindi ko pa na-unbox. Ito si KMay ulit, KMay trimmer, no? Siya ay si KMay model KM2293. So, ito siya mga kaprondi, no? KMay model KM2293. Isa po siyang trimmer. Marami pong lumalabas na trimmer si KMay mga kaprom no? Trimmer palagi ang karamihan na binibili ng mga baguhan at lumang barbero dahil uso ngayon yung pa-curve, yung mga style sa buhok, mga design. Kaya mabenta mga trimmer ni mga kaprom Ito, tingnan na natin. Sa mga bago pa lang po pala aking YouTube channel, sa mga bagong nakabisita, nakadalaw, no? Na-curious lang ba? Dahil nagpap-up sa kanila yung videos ko. Ako po si From the Barber. Nag-unbox po ako ng mga clipper, hair tutorial, tapos mga actual test performance nito. Basta about sa barbering po, yun po ang na-upload ko sa aking YouTube channel. From the Barber po, pakiclick na rin po yung aking notification bell dyan sa gilid para po lagi po kayo updated sa mga susunod ko pang upload videos. Tara, unbox na natin to. Pero bagong lahat, try muna nating ibanggit yung kanyang specs. Kung ano nga ba yung specs nito para magkaroon tayo ng idea. Okay? Ang specs niya mga prondi, meron siya ditong 5 watts. 5 watts nga. Ang power niya is 5 watts, no? Meron din siyang 1,200 mAh battery. Matatagal na rin malobat si KMay trimmer na ito mga prondi, no? 1,200. Ito maganda sa kanya mga kaprondi. Lahat ng mga bago ngayon na trimmer ni KMay, karamihan 1,200 mAh na yung kanilang pinoproduce na baterya. So, meron din siya charging time na 3 hours. Yun lang. Sa iba, 2 hours ito, 3 hours naman siyang i-charge. Meron din siyang operating time na 180 minutes. Matagal-tagal din. 3 hours yung siyang i-charge. 180 minutes yung siyang gagamitin. 3 hours din siyang gagamitin. So, yun na nakalagay dito mga prondi, no? Tapos meron siya dito nakalagay na 3 limit hair guard. May guard siyang tatlo dito, pang trimmer, meron siyang oil, tapos meron siyang charging cable, mini brush, manual, yun lang nakalagay niya. So, tingnan na natin si KMay 2293. Ay, nabuksan ko na nga pala. Ito yung matatagal na sa akin pero ngayon ko lang, ano ba to? I-unbox, no? Tsaka meron din pala siyang nakalagay na LCD or LED indicator sa kanyang power, kung ilan na yung nagamit niya. Meron din siya ditong charging port. USB na nakalagay dito USB interface, yung charging port niya, no? Meron siyang on-off switch, yung toggle switch, ang sinasabi nila, no? Yung ipupush mo ng konti. Tapos yung kanyang cutter head is professional lang daw. Yung cutter head nito, yung blade. Tingnan natin dito. Pagbungad pa lang, hair trimmer na agad. Pero mamaya na yan. Tingnan muna natin yung kanyang loob. Uy, parang mabigat Parang mabigat. Karamihan ng nasasalat ko, plastic ito, mabigat to. Meron siya palang manual. So, tingnan natin yung manual niya. English. Marami dito. May English, Italiano, Chinese, kung ano kababan, Espanyol, Portuguese, ayan, European ka man. Ito, wala lang Tagalog. May Japanese, walang Japanese eh. Wala siyang Japanese. Wala nga. Okay.
Ito yung manual niya, basahin nyo na lang pag may time kayo. May ganun din, no? 2293 KMA model. Meron siyang charging cable, USB port na, no? USB type. Wala lang siyang charger. Pag mura mga ka-From D, wala misang kasamang charger. May oil siya, maganda may oil na, no? Buti inaalaw na tong oil sa eroplano, sa mga package natin. Hindi nga pala to sa eroplano, sa mga barko. Ito, meron siyang KMA na hairbrush. Usually, meron siyang tatlong comb, trimmer comb. Ayan, tingnan natin to. Mabigat ang pagkakasalat ko dito ah. Matindi pala to. Tingnan ko lang. Iba pala to mga ka-From D si si 2293. Metal, kaya pala pag bukas ko kanina, pagtanggal ko dito, medyo mabigat, metal pala siya. So pakita ko muna sa inyo yung niya. Actual body parts. Ayan o. Ayan o. Mabigat mga ka-From D. Nagulat ako kanina pagtanggal ko, no? Ayan. Paikutan ko lang mga ka-From D, no? Kung maganda to, matibay-tibay to. Ayan. 5 watts power. Karamihan naman ng mga trimmer, 5 watts power. Pero wala nakalagay na RPM. Mamaya, para pakikiramdaman ko yung RPM nito. So, nandito yung kanyang power switch, no? Button. May tornilyo siya dito, ah. Nakalabas, ah. Ang laki ng tornilyo. Pero ito mga ka-From D nga pala, no? May KMA dito, tapos meron siya dito. Ayan, no? May guwit-guwit siya. Para hindi dumulas. Maganda rin pagkakagawa dito, no? Pero ganito yung kaya, 2299 eh. May ganito din eh. Pero ito maganda dito, bakal, metal. Full metal siya, no? Tapos naka-USB port. Charging port niya, meron siya ditong, ayan, no? Hook. Wala lang siyang patungan. Sa bagay, si 2299 wala rin patungan yun eh. Pero solid ang pakiramdam ko rito. Ayan, no? Yung blade niya, mga ka-From D, tingnan nyo yung blade niya. Yung blade dito, parehas na parehas din kay KMA 2299. Ayan, mga ka-From D. Pino rin. Ayan, no? Pinong-pino rin. T-outliner din siya, mga ka-From D, no? T-outliner na. Karamihan ang lumalabas ngayon, mga ganito ng blade T-outliner. Ang ganda nito. Parehas na parehas siya, pero ang iba lang dito kasi mabigat. Medyo mabigat siya. Yung si KMA na unang lumabas na trimmer na KMA, na black din, medyo magaan pa ng konti. Pero ito solid. Parang nanibago ako. Wala pa akong nahawakan talaga na metal. Kasi yung mga unang metal ni KMA, hindi pa ako nakabili noon. Nakakalimutan ko kasi. Tapos, bibili sana ako. Lumabas naman yung mga bago. Lumang model na yun. Kaya, mga bago na pinili ko. Ito na sila, no? Meron siya ditong LCD, LED indicator ng baterya. So, tingnan natin mga ka-From D, no? Parang amazed talaga ako sa kanya. Medyo mabigat siya. Mabigat. Metal talaga eh. Oh. Premium hawakan. Premium hawakan. Okay na okay ako dito. Panalo. On na natin. Yun. 73. May nakalagay siya ditong 73 power recharge indicator. No? Ayan. 73. Sana yung nakikita nyo. Yung power nito, halos parehas lang yata. Parang parehas lang din KMA. Parang parehas lang din. 5 watts din yun eh. Ang iba lang dito sa kanya dahil metal siya. Pero sa power, sa blade, parehas lang to. Sigurado makaka-From D. Parehas ang power nito, parehas din siguro sa blade. Pero malalaman natin kung paano siya tumabas sa actual test performance. Abangan nyo mga ka-From D, no? Actual test performance nitong si KMA 2293. Abangan nyo. Maganda rin. Nakikiramdaman ko kung madali siya mag-init. 5 watts, 2293, made in PRC. Karamihan talaga mga ka-From D is made in China pero panlaban. Ito, magkano ko lang nabili. Pero nakuha ko to ata sa kanya nasa around 600 o 700, no? Ang price nito. Pero mabibili nyo na lang to sa kay Lazada. Siguro nasa pag-sale 600. Abangan nyo yung sale niya nasa 600 plus. Parang nabili ko siya ng 600 dahil may voucher ako. Ganun ako pag mamili mga ka-From D, no? Inaantay ko yung sale niya tapos niraratsada kung kunin yung mga voucher niya, yung mga coupons niya, yung mga coins niya. Kaya nakakamura ako dito. Marami pa akong mga i-unbox sa inyo na i-reveal ko yung price. Mura ko lang talaga na bili. Yung ibang hindi naniniwala kung bakit mura ko nakukuha, no? Dahil po yun sa marami tayong inaabil na pinipindot na mga voucher, coins, tapos yung mga discount, pag sale kayo bumili para mas malaki ang discount nyo. Ito, parang alam ko, 600 plus ko lang nakuha, no? Mabigat pala siya, akala ko parehas lang siyang plastic na ni 2299. Pero ito mga ka-From D, wala siyang lalagyan, wala siyang dock stand o charging base.
Yung ibang lumabas na kasi may mga charging base. Meron pa siyang mas malaki nito, may clipper eh. Hindi ko na nabili. Hindi ko siya nabili. Pero kung may time, baka bilhin ko rin yun para matest ko rin kung anong kaiba niya kay 2296. Yung clipper na meron ako diyan, 2296. Kasi yung trimmer na 2296 is si 2299. Yun. Oo. Ayos naman, pero sana yung power nito, kasing power siya ni no? Wish ko lang, kasing power siya at kasing talim siya ni 2299 talaga. Kasi gustong-gusto ko yung bigat niya eh. Mas gusto ko maka-From yung may bigat, no? May bigat. Kasi pag magaan masyado, medyo hindi ko makontrol eh. Siguro nasanay ako sa medyo ko na mga trimmer na mabigat. Kasi mga metal yun eh. Metal ako lagi. Pag nag-design talaga ako, pag nag-hair art minsan, gusto ko yung mabigat. Kasi pag napapaling eh, medyo nasanay ako sa mga mabigat na clipper din. Kaya mas gusto ko talaga yung medyo mabigat ng konti. Ito, pero mabigat siya. Maninibago yung mga baguang barbero dito, yung mga nag-aaral pa lang. Kasi, siyempre, karamihan ng mga murang trimmer na nabibili nila is plastic. Medyo magaan. Pero ito, sa katagalan, pag nasanay ka sa mabigat, eh, baliwala na rin lang naman. Ayos din naman, ito, hindi masyado nag-iinit. Okay na okay. Pero wala siyang nakalagay na DLC Pero ayos, hindi masyado nag-iinit. Panalong panalo. Ayan, 71. Kanina, 73. So, nakaka 2% na tayo na baterya na nagagamit. Sinusubukan kong pakiramdaman yung kanyang init. So, parang hindi pa naman siya masyadong mainit. Yun, 70 na. Maganda rin. Pero abangan nyo yung actual test performance nito. Kung ano yung masasabi ko sa performance niya, kung matalas ba, o maganda ba yung maneuver. Pero yung maneuver nito, okay naman eh. Parang katulad din siya ni 2299. Parehas naman yung hulman niya eh. Meta lang talaga to. So, hanggang dito na lang, no? Sana'y nabigyan ko kayo ng pahapyaw, kaunting impormasyon sa hair trimmer ni Kemei, 2293. Abangan nyo yung actual test performance nito. Hanggang sa muli, huwag po kalimutan ulit mag-subscribe. Please subscribe, support my YouTube channel at saka meron din pala akong TikTok, From the Barber din po. Tapos yung official na Facebook page ko nga pala, bago na po yung mga ka-From din, no? Ano na po nakalagay, From the Barber Official. Kasi yung una kong page kasi, mga ka-From D, nahack na po yun. Nahack. Hindi pa po naibabalik sa akin ni Meta. May reklamo ko na nakaraan si Facebook page ko, kaso hindi na ibalik ni Meta sa akin. Ewan ko kung bakit hindi na ibalik sa akin. Tama naman yung information na binigay namin ng kapatid ko, si Katostamoto, nakaraan. Pero wala, hindi na maibalik sa akin yung Facebook page. Kaya sa mga followers ko sa Facebook page ko na una na From the Barber, sana'y makapaglipat kayo sa pag-follow sa akin sa From the Barber Official po. Yun na po ang ginagamit kong account ngayon, From the Barber Official sa Facebook page, no? Sa TikTok, From the Barber. Sa YouTube ko na to, From the Barber. Sa Facebook page lang po, may From the Barber Official. Doon na po ako nag-upload ng mga bago kong videos din, no? So hanggang dito na lang. Abangan, actual test performance ni Kemei 2293. Hanggang sa muli po, mabuhay, Barberong Pilipino, From the Barber po. Manalo, ayos, pwede. Recommended na to.